tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mapaminsalang pag-atake ng drone ang yumanig sa rehiyon ng Voronezh sa Russia na nagresulta sa pagkamatay ng isang tao at pagkakasugat ng dalawa pa. Ayon sa mga opisyal, nagdulot din ang pag-atake ng malalaking sunog sa mga bodega sa rehiyon. Direktang tinamaan ng mga labi ng mga bumagsak na drone ang ilang pasilidad na mabilis na nagliyab sa gitna ng gabi. Isa na naman ito sa mga pinakahuling insidente ng pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia. Kinumpirma ni Alexander Gusev, gobernador ng rehiyon ng Voronezh, ang malubhang insidente sa pamamagitan ng kanyang opisyal na pahayag sa Telegram. Ayon sa kanya, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga labi ng drone na bumagsak sa mga bodega ng isang malaking kumpanya. Agad na rumisponde ang mga bumbero at mga serbisyong pang-emerhensiya upang sugpuin ang naglalagablab na apoy na nagbanta sa mas marami pang istruktura sa paligid. Sa ulat ng militar ng Russia, matagumpay umanong nawasak ng kanilang mga unit ng depensa sa himpapawid ang 15 drone sa ibabaw ng lungsod ng Voronezh at sa 5 pang distrito ng rehiyon. Sa kabila ng pagharang na ito, ang mga pira-pirasong bahagi ng mga nawasak na drone ay bumagsak pa rin sa ilang lugar na naging sanhi ng malaking pinsala sa ari-arian at nagdulot ng matinding takot sa mga residente sa kalaliman ng gabi. Ipinaliwanag ni Gobernador Gusev na ang pagbagsak ng mga labi ng drone ay nagbunga ng sunog sa dalawang magkahiwalay na bodega ng isang malaking kumpanya na hindi muna pinangalanan. Sa unang pasilidad, mabilis na kumalat ang apoy, ngunit kalaunan ay nakontrol ng mga bumbero ang sunog na umabot sa lawak na 16,000 metro kuwadrado. Patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga autoridad upang matiyak na hindi na muling magliyab ang lugar. Samantalang mas naging kritikal ang sitwasyon sa ikalawang bodega, kung saan ang apoy ay sumakop sa mas malawak na lugar na umabot sa 20,000 metro kuwadrado. Nahirapan ng mga bumbero sa pag-apula ng apoy dahil sa laki ng istruktura at sa mga materyales na nakaimbak sa loob nito. Ang makapal na usok ay makikita mula sa malalayong lugar na nagpapakita ng tindi ng pinsalang idinulot ng naturang insidente. Bagamat hindi binanggit ng gobernador ang pangalan ng kumpanyang naapektuhan, naglabas naman ng pahayag ang kilalang Russian online retailer na Wildberries. Ayon sa kumpanya, ang kanilang mga pasilidad na pang-logistika sa rehiyon ng Voronezh ay mabilis na inilikas alinsunod sa mahigpit na mga kinakailangan sa kaligtasan. Layunin ng hakbang na ito na matiyak na walang sinumang manggagawa ang mapapahamak sa gitna ng nagpapatuloy na banta. Ang Voronezh ay isang rehiyon na matatagpuan sa timog-kanlurang bahagi ng Russia at may estratehikong kahalagahan dahil sa kalapitan nito sa hangganan ng Ukraine. Dahil dito, ilang ulit na itong nakaranas ng mga pag-atake mula sa himpapawid. Ipinapakita ng pinakahuling insidenteng ito na ang panganib ay hindi lamang limitado sa mga lugar ng aktual na labanan, kundi maaari ring umabot sa mga komersyal at sibilyang infrastruktura. Ang paggamit ng mga drone sa digmaang ito ay patuloy na nagbabago sa takbo ng labanan. Ayon sa mga eksperto sa militar, ang mga pag-atake ng Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia ay maaaring naglalayong guluhin ang mga linya ng supply at logistika ng militar ng Russia. Sa pamamagitan ng pag-target sa mga bodega at pasilidad ng transportasyon, maaaring pahinain ang kakayahan ng Russia na magpadala ng mga kagamitan at supply sa harapan ng labanan. Para sa mga lokal na residente ng Voronezh, ang gabing iyon ay puno ng takot at pangamba. Marami ang nagising sa tunog ng mga sirena at malalakas na pagsabog mula sa himpapawid habang sinusubukan ng depensa sa himpapawid na pabagsakin ang mga paparating na drone. Ang presensya ng mga sasakyang pang-emerhensiya at ang amoy ng nasusunog na mga materyales mula sa mga bodega ay nagdulot ng matinding pagkabalisa sa komunidad na nagnanais lamang ng kapayapaan. Bukod sa pagkawala ng buhay at pinsala sa ari-arian, ang pag-atake sa mga pasilidad ng Wildberries at iba pang mga bodega ay maaari ring magkaroon ng epekto sa lokal na ekonomiya. Ang Wildberries ay isa sa pinakamalaking plataporma ng e-commerce sa Russia, at ang pagkagambala sa kanilang operasyon sa logistika sa Voronezh ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa paghahatid ng mga produkto sa maraming mamimili na nagpapakita kung paano nakaaapekto ang digmaan sa pang-araw-araw na buhay. Ang tugon ng militar ng Russia sa mga ganitong pag-atake ay ang patuloy na pagpapalakas ng kanilang mga sistema ng depensa sa himpapawid sa mga rehiyong malapit sa hangganan. Gayunpaman, ayon sa ilang analista, mahirap harangin ang bawat drone lalo na kapag sabay-sabay na ipinapadala ang mga ito sa malalaking grupo.
Ang pagbagsak ng mga labi ng mga naharang na drone ay nananatiling malaking hamon dahil maaari pa rin itong magdulot ng sunog at pinsala sa lupa. Ang teknolohiya ng drone ay naging mahalagang sandata sa modernong digmaan dahil sa mas mababang gastos nito kumpara sa maraming tradisyonal na misil habang nananatili ang kakayahang magdulot ng malaking pisikal at psikolohikal na epekto. Ang magkabilang panig ay patuloy na nagpapalawak ng kanilang produksyon ng mga UAV na nagpapahiwatig na ang ganitong uri ng pag-atake mula sa himpapawid ay maaaring magpatuloy habang tumatagal ang digmaan. Sa kanilang opisyal na pahayag, binigyang diin ng Wildberries na ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado ang kanilang pinakamataas na prioridad. Agad nilang ipinatupad ang mga pamamaraan para sa emerhensiyang paglikas nang magsimula ang mga babala hinggil sa pag-atake. Bagamat maaaring magkaroon ng pagkaantala sa ilang operasyon, sinabi ng kumpanya na makikipagtulungan ito sa mga lokal na awtoridad upang masuri ang kabuuang pinsala sa lalong madaling panahon. Ang sitwasyon sa Voronezh ay sumasalamin sa mas malawak na kalagayan ng seguridad sa iba pang mga rehiyon ng Russia na malapit sa hangganan, gaya ng Belgorod at Kursk, na nakaranas na rin ng mga katulad na pag-atake. Patuloy na nagpapaalala ang mga lokal na pamahalaan sa mga mamamayan na manatiling alerto at sumunod sa mga tagubilin sa kaligtasan, lalo na kapag may babala ng posibleng pag-atake mula sa himpapawid. Sa pandaigdigang antas, patuloy na sinusubaybayan ng mga analista at mga pamahalaan ng ganitong uri ng pag-atake. Bagamat hindi palaging direktang inaako ng Ukraine ang responsibilidad sa mga pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia, iginiit ng mga opisyal ng Kyiv sa iba't ibang pagkakataon na ang mga pasilidad na sumusuporta sa operasyong militar ng Russia ay maaaring ituring na lehitimong target sa konteksto ng kanilang depensa laban sa pagsalakay ng Russia. Nagdulot din ng pangamba hinggil sa kapaligiran ang malawakang sunog sa Voronezh. Dahil sa lawak ng mga nasunog na bodega na umabot sa libu-libong metro kwadrado, may posibilidad na maapektuhan ang kalidad ng hangin dahil sa makapal na usok mula sa iba't ibang materyales na nasusunog. Dahil dito, mahalaga ang patuloy na pagsubaybay sa kalidad ng hangin upang matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng nakatira sa mga kalapit na lugar. Ayon sa pagsusuri ng ilang eksperto sa militar sa Pilipinas at sa ibang bansa, ang patuloy na paggamit ng mga drone ay nagpapakita ng hamon na kinakaharap ng maraming bansa laban sa mura, ngunit epektibong teknolohiyang panghimpapawid. Ang kakayahan ng ilang drone na lumipad ng mababa upang makaiwas sa radar ay maaaring magpahirap sa maagang pagtuklas sa mga ito, kaya nangangailangan ng mas makabagong teknolohiya para sa pagharang at pagneutralisa sa mga naturang banta. Bilang tugon sa trahedya, nangako ang lokal na pamahalaan ng Voronezh ng tulong para sa pamilya ng nasawi at sa dalawang sugatan. Siniguro ni Gobernador Gusev na gagawin ng pamahalaan ang kinakailangang mga hakbang upang mapabilis ang rehabilitasyon ng mga naapektuhang lugar at maibalik ang normal na pamumuhay ng mga mamamayan habang pinananatili ang mataas na antas ng seguridad laban sa mga posibleng susunod na banta. Habang nagpapatuloy ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, nananatiling mataas ang kawalan ng katiyakan sa rehiyon. Walang malinaw na senyales na malapit ng humupa ang labanan at ang mga sibilyan sa magkabilang panig ng hangganan ay patuloy na nakararanas ng mabigat na epekto nito. Ang trahedya sa Voronezh ay isa na namang paalala na ang mapanirang epekto ng digmaan ay maaaring lumampas sa mga linya ng labanan at umabot sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Isang malaking issue ngayon sa usaping pangdepensa ang pag-atubili ng mga higanteng kumpanya ng Amerika na payagan ng Ukraine na gumawa ng sarili nitong Patriot missiles. Ayon sa mga ulat, nag-aalangan ang Lockheed Martin at RTX dahil sa pangamba na baka malampasan sila ng Ukraine sa produksyon at magkaroon ng issue sa intelektual na pag-aari. Direkta nating tatalakayin ang mainit na balitang ito na may kinalaman sa seguridad ng buong Europa. Batay sa ulat ng Magazine The Atlantic, isang opisyal na republikano sa US ang nagbunyag na ipararating ng RTX at Lockheed Martin ang kanilang mga seryosong alalahanin sa pamahalaang Biden. Ang pangunahing dahilan na kanilang idadahilan ay ang panganib ng pagnanakaw ng teknolohiya at intelektual na pag-aari kung hahayaan ng Kyiv na magkaroon ng lisensya para sa paggawa ng mga modernong sistemang ito ng depensa. Ngunit sa likod ng mga formal na dahilan, may mas malalim na takot ang mga kumpanyang ito. Ayon sa parehong opisyal, ang totoong inaalala ng Lockheed Martin at RTX ay ang kakayahan ng Ukraine na i-optimize o pagbutihin ang disenyo ng Patriot. Natatakot silang makahanap ang Ukraine ng paraan upang makagawa ng mas maraming missile ng mas mabilis at sa mas mababang halaga kumpara sa mga pabrika sa United States.
Sa kasalukuyan, nananatiling tahimik ang pamahalaan ng Estados Unidos, gayon din ang dalawang higanteng kumpanya ng depensa ukol sa isyong ito. Wala pang opisyal na pahayag na inilalabas ang Lockheed Martin o RTX upang pabulaanan o kumpirmahin ang ulat. Ang pananahimik na ito ay lalong nagpapatindi sa mga espekulasyon tungkol sa tensyon sa pagitan ng interes ng negosyo at ng pangangailangang militar ng Ukraine. Upang maunawaan ang sitwasyon, ang Lockheed Martin ang kasalukuyang may hawak ng produksyon ng pinakamodernong bersyon ng Patriot missile, ang PAC-3 MSE. Sa kabilang banda, ang RTX naman ang namamahala sa paggawa ng mas lumang bersyon na PAC-2. Ang dalawang sistemang ito ang pinakakritikal na panangga ng Ukraine laban sa mga pag-atake ng Russia, kaya napakahalaga para sa kanila na magkaroon ng tuloy-tuloy na supply nito. Ang balitang ito ay lumabas matapos ihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky na nagkaunawaan na sila ni dating Pangulong Donald Trump ukol sa pagbibigay ng lisensya sa Ukraine upang lokal na makagawa ng Patriot. Ayon kay Zelensky, ang pinakamalaking hadlang na lamang sa kasalukuyan ay ang mabagal na proseso ng burokrasya at ang mahabang pag-aayos ng mga kinakailangang papeles sa panig ng gobyerno ng Estados Unidos. Binigyang diin ni Zelensky na handa na ang kanyang bansa na simulan ang produksyon kung matatapos lamang ang mga legal at administratibong usapin. Gayunpaman, ang burokrasya sa Washington ay tila nagiging paborable sa mga kumpanya ng armas na nais protektahan ang kanilang mga monopolyo. Ang mga papeles na ito ang nagiging mabisang sandata ng mga korporasyon upang patagalin ang paglipat ng mahalagang teknolohiya. Ayon kay Michael Weiss, isang kilalang manunulat sa The Atlantic, ang pagbibigay ng lisensya sa Ukraine ay magpapatibay sa papel ng Amerika bilang pangunahing tagagarantiya ng seguridad ng bansa. Bukod dito, makikinabang din ng Washington sa malaking potensyal ng industriya ng Kyiv. Ito ay magiging isang estratehikong pakikipagtulungan kung saan maaaring makinabang ang parehong panig sa pangmatagalang panahon. Dagdag pa ni Weiss, ang Ukraine ay may dating sentrong pang-industriya mula pa sa panahon ng Unyong Sobyet at handang magbayad ng malaking halaga upang maging katuwang ng industriyang pangdepensa ng Amerika. Isa ang Ukraine sa napakakaunting bansa sa Europa na handang pumasok sa ganitong uri ng kasunduan at may sapat na infrastruktura upang suportahan ang malakihang pagmamanupaktura ng mga sopistikadong armas. Naniniwala rin ng mga eksperto na matapos ang kasalukuyang digmaan, maaaring maging sentro ang Ukraine ng paggawa ng Patriot missiles para sa buong mundo. Maaari silang gumawa ng sapat na dami upang gamitin ng Amerika o kaya ay ibenta sa mga kaalyadong bansa sa Europa at Asya. Ang ganitong senaryo ay magpapababa sa gastos ng militar ng US, ngunit magiging banta naman sa kita ng mga pribadong Amerikanong kontratista ng depensa. Ang kakayahan ng Ukraine na makagawa ng labis na supply kahit sa gitna ng digmaan ay isang malaking banta sa negosyo ng RTX at Lockheed Martin. Kung makakagawa ang Ukraine ng mas murang bersyon ng Patriot, maaaring mawalan ng mga mamimili ang mga kumpanyang Amerikano sa pandaigdigang merkado. Ito ang dahilan kung bakit mas pinipili ng mga korporasyong ito na panatilihin ang kontrol sa produksyon sa loob ng US. Ang mga sistemang Patriot na ipinadala sa Ukraine ay nilagyan ng pinakabagong missile na PAC-3 MSE. Ang bersyong ito ay may kakayahang humarang ng mga eroplano sa layong hanggang 120 kilometro at ng mga ballistic missile sa layong 60 kilometro. Dahil sa bilis at katumpakan nito, ito ang pinaka-epektibong depensa na hawak ng Ukraine laban sa modernong arsenal ng hukbong panghimpapawid ng Russia. Paulit-ulit na pinupuri ng militar ng Ukraine ang pagiging epektibo ng Patriot at tinawag pa nga itong isang banal na sandata. Ito lamang kasi ang sistemang may kakayahang magpabagsak sa mga hypersonic missile na Kinzhal at ballistic missile na Iskander-M ng Russia. Kung wala ang Patriot, magiging napakahirap para sa depensa ng Ukraine na harangin ang ilan sa pinakamalalakas at pinakamabibilis na pag-atake ng mga puwersang Ruso. Sa kabila ng tagumpay na ito, nahaharap ngayon ang Ukraine sa isang matinding krisis dahil sa mabilis na pagkaubos ng kanilang mga bala para sa Patriot. Dahil sa kakulangan ng supply mula sa mga kaalyado, maraming lungsod at kritikal na infrastruktura ang naiwang walang sapat na proteksyon. Ang kakulangan ng bala ay nagiging dahilan upang maging mas madaling target ang bansa sa mga pinakahuling serye ng pambobomba ng Russia. Kamakailan lamang, hindi na nagawang harangin ng Ukraine ang ilang ballistic missile ng Russia dahil sa kakulangan ng bala para sa Patriot. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga pasilidad ng kuryente at enerhiya ng bansa. Ipinapakita nito na kahit gaano kahusay ang isang sistema ng depensa, mawawalan ito ng silbi kung walang sapat at tuloy-tuloy na supply ng mga mamahaling missile na gagamitin dito.
Samantala, nagpakita rin ng pabago-bagong desisyon si dating Pangulong Donald Trump ukol sa usaping ito. Noong nakaraang buwan, ipinahayag niya ang suporta sa pagbibigay ng lisensya sa Ukraine para sa sarili nitong produksyon ng Patriot. Ngunit pagkalipas lamang ng 2 araw, tila nagbago ang kanyang isip at nagpahayag ng pag-aalinlangan tungkol sa pagbabahagi ng ganitong uri ng sensitibong teknolohiyang militar. Sa isang pagpupulong ng gabinete noong huling bahagi ng Hulyo, nilinaw ni Trump na hindi pa sila formal na sumasang-ayon sa hiling ng Ukraine. Sinabi niya na ang paglilipat ng ganitong uri ng teknolohiya ay hindi madaling desisyon at nangangailangan ng masusing pag-aaral. Ang pahayag na ito ay nagpapakita rin ng posibleng malaking impluwensya ng lobby ng mga kumpanya ng armas na nais protektahan ang kanilang mga interes sa loob ng Amerika. Nagbabala naman ang mga eksperto sa militar na kahit pa makakuha ng lisensya ang Ukraine, hindi ito garantiya ng mabilis na solusyon. Kakailanganin ng bansa ng ilang buwan o maaaring umabot pa sa ilang taon bago makagawa ng kauna-unahang missile nito. Ang pagtatayo ng mga pasilidad, pagsasanay ng mga tauhan, at pagkuha ng mga hilaw na materyales ay napakahaba at komplikadong proseso, lalo na sa gitna ng digmaan. Ang isyong ito ay nagbubukas ng mas malawak na talakayan tungkol sa hinaharap ng industriya ng armas sa buong mundo. Kung magtagumpay ang Ukraine na makagawa ng sarili nitong mga missile, maaari nitong baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ngunit habang patuloy ang pag-atubili ng Amerika, nananatiling nakatali ang kaligtasan ng Ukraine sa bilis ng pagpapasya at sa interes ng mga dayuhang korporasyon. Sa huli, ang labanan para sa produksyon ng Patriot ay nagpapakita ng malaking salungatan sa pagitan ng geopolitikal na pangangailangan at komersyal na interes ng mga kumpanya sa Amerika. Habang nagpapatuloy ang digmaan, bawat araw ng pagkaantala ay nangangahulugan ng mas malaking panganib para sa mga mamamayan ng Ukraine.